Asia, I'm looking at you today, and I just can't believe how grown up you are. I can't believe this path that you're taking that no one could ever expect. Obviously, we don't expect it, but we are just completely in awe of the big things that we're doing. I remember when you were young and you get so mad because your sisters had all the opportunities and they had their moments and you were just there. But you didn't let that keep you down. I want to have something for you and you waited. And this is truly your moment. And I could not be prouder of you. And I know that you are going to do amazing. And just trust that God is with you and He'll speak through you and He's with you every moment. And you can totally do this. Oh, the pieces you're going to go. So mga kapolitika, pageant update pa rin po tayo para sa vlog na ito, at in this video is inyo pong napanood ang ating candidate dito sa Miss World 2026 na si Asia Rose Simpson, dahil inaabangan rin po natin ang mga update dito sa kanyang laban sa Miss World na gaganapin sa bansang Vietnam. So ngayong araw po, ngayong hapon ay lumipad na po ang eroplano na sinakyan ni Asia Rose papunta dito sa Vietnam, at I believe na on the way na siya or nasa Vietnam na ngayon si Asia Rose as we speak, dahil nasa 2 to 3 hours lang yung biyahe nila mga kapolitika papunta dito sa venue ng nasabing beauty pageant competition para ngayong taon. So inaabangan natin yung mga update, at in this video is inyo rin pong napanood yung mensahe ng nanay ni Asia Rose, kung saan is very emotional siya dito sa send-off party ng kanyang anak na magre-represent ng ating bansa para sa Miss World para sa taong ito. So we can say na prepared at talagang pinaghandaan rin ni Asia Rose itong kanyang laban dito sa Miss World, dahil kitang-kita naman yung kaliwat ka ng mga exposure ni Asia Rose dito sa para sa kanyang laban nga sa Miss World 2026. So yung coronation ng Miss World is next month pa gaganapin mga kapolitika. So medyo mahaba-haba ang journey ni Asia Rose dito sa Vietnam. Vietnam bound Miss World 2026. Caption from Asia Rose Simpson. Today, I depart for Vietnam, not just carrying the hopes of a nation, but a heart anchored in purpose. Clad in white, I embraces the purity of intention that has guided me every step of this journey. Beyond the crown lies a mission to serve, to inspire, and to show the world the true spirit of the Filipina. Vietnam, here I come. So ito yung caption mga kapolitika ni Asia Rose dito sa kanyang social media account. So doon sa ating mga naunang video is napag-usapan rin po pala natin yung hot pick nitong si Osmil para sa North at South America dito sa Miss World, and ngayon naman is nagbigay din umano siya ng hot pick niya or early prediction para dito sa mga contestant ng Asia, kung sino ba yung mga standout, at ngayon pa lang ay talagang masasabi natin na malakas ang laban. So kasama po si Asia Rose dito sa handpick ni Osmil sa Miss World. So ayon po dito sa kanyang hot pick is kasama nga si Asia Rose, ang pambato ng Vietnam, ng Thailand, Malaysia at ng India. So yun yung hot pick ni Osmil para sa Asia, pero doon sa finals kasi mga kapolitika ay isa lang yung mag-advance para sa continent ng Asia. So it's either isa lang po dito sa 5 na nabanggit ni Osmil ang mag-advance doon sa finals ng Miss World 2026.
Okay, so far mga kapolitika, yun po ang ating latest na update. Although yung mga ibang mga netizen ay sinasabi nila na hindi daw ganoon naka-credible itong si Osmil dahil opinion niya lang naman itong mga sinasabi niya na hot pick, kung saan is of course kino-content rin ng mga vloggers at ng mga content creators. But maganda rin po na hingin natin yung opinion niya kasi kumbaga meron na siyang napatunayan mga kapolitika at tumanda na lang siya dito sa mundo ng beauty pageant or sa larangan ng beauty pageant competition. Okay, so masaya tayo at we are positive na kasama si Asia Rose dito sa sa pa-hot pick ni Osmil sa Miss World 2026. At samantala dito naman po pala tayo sa Miss Earth dahil pageant update rin po ito at merong mga nakakapansin ngayon na meron na di umanong mga nagba-back out dito sa Miss Earth dahil yung iba is gusto nila ng magandang exposure mga kapolitika, at alam naman po natin na dito sa Miss Earth is walang gaano nanonood ng pageant na ito dahil hindi na-appreciate ng mga pageant supporters, especially yung kailang production kasi hindi daw ganoon hindi na timely ba, kumbaga napag-iwanan na sila ng panahon. So sabi dito sa post, napapansin nyo ba na taon-taon ay may mga candidate ng Miss Earth na nawawala na ng ganang sumali? Valid naman ang mga dahilan nila, pero sa totoo lang, marami rin ang naghahangad ng mas malaking exposure. Bukod sa pagsusulong ng environmental advocacy, kailangan ding mag-level up ang pageant upang mas mahikayat ng mga dekalibreng kandidata. Hindi ko rin alam kung sino ang dapat sisihin pagdating sa age limit requirement. Sa totoo lang, aware naman ang mga national director sa mga patakarang ito bago sila kumuha ng franchise. Gayunpaman, sana ay maglabas ng opisyal na pahayag ang Miss Earth organization o i-update ang kanilang official page upang malinaw at aware din ang mga fans. Panahon na rin sigurong gumawa ng mga hakbang ang Miss Earth organization upang mas mapalakas pa at mapaganda pa ang kompetisyon. So, napapansin mga kapolitika ng ating mga netizen, most especially ng mga Pinoy dahil nga dito sa Pilipinas sa kabase itong Miss Earth. So I totally agree naman doon sa opinion ng ating mga netizen mga kapolitika na napag-iwanan na ng panahon at yung ibang mga candidate na may mga pangalan na pagdating sa larangan ng beauty pageant competition ay nag-aalangan na sumali dito sa Miss Earth dahil gusto nila na makabuo ng pangalan, mas makilala pa sila sa mas sikat at mas tinatangkilik na entablado ng beauty pageant competition. So ang sabi naman ng mga netizen, hindi naman din daw nakikinig itong Miss Earth. So nasa kanila mga kapolitika ang pagpapasya kung may baguhin sila dito sa kanilang mga patakaran, sa kanilang production, sa kanilang sistema, at hayaan na lang po natin sila sa kanilang mga desisyon, okay? But kasi nakafocus daw sila sa advocacy, so nasa kanila po ang desisyon kung meron silang changes or maging flexible sila dahil nga ang ating panahon ay nagbabago at kinakailangan na ng moderno dito sa mga beauty pageant competition na ito. Okay, so dahil nga sinasabi nila na nasa new era na tayo ng beauty pageant, which I totally agree naman. So yun mga kapolitika ang ating pinaka-latest na mga update dito sa mundo ng beauty pageant, in particular nga dito sa send-off party ni Asia Rose Simpson sa Miss World. Ano po ang inyong masasabi or maging mensahe dito sa kanyang laban sa Vietnam sa Miss World sa taong ito? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. I can't be 100% sure because I'm in no control over the results. But what I can say is that I'm 100% ready to take on the competition. I'm 100% confident in my abilities to work hard in every fast track. Because this world is a very holistic pattern, which means you have to be able to give all of yourself. And it's funny because I've been able to use every facet of my creativity, every facet of myself. I have been able to use my talents in the talent fast track. I'm going to dance, and I cannot wait for you all to see that. It's a dance called support, which means to run and give help when needed. It tells a story of mental health and a hope that is there and accessible to everyone. I was able to paint and illustrate and write because I was told, I didn't know this, but I was very excited to find out that you have to bring an illustrated book to the competition about your country. And so I wrote
places that I've been, and it's just, I love this, and it's something I'm very proud of. I'll show you all the time that I can show you guys some of the beaches. I can help So I wrote this, it's a poem book, and so this one is me, and it says Buhay, and then there's the Filipino beaches. This is Ross Dicakis, this is Ronnie Dalilas, and his wife. I had the pleasure of meeting them when we went on a B-Walk excursion last time. They were so kind, and I'd like to include them in my book as well. This is one of our batchmates as well, Cindy from Negros Reservation, and this one is her national costume that she wore in the competition. This is General Santos, and we actually got to go there as well for another B-Walk excursion. Here in Malaysia, because the Philippines has the best malls in the world, we have Philippine Airlines. One of the sponsors actually is from the Philippines. All of our food, all of our delicious